Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay panonood dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para lagi kayong updated dito sa ating mga latest issue. Ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa ngayon ay itong mga blessings at mga incentives na natatanggap ngayon ng Team Alas, which is good news po yun kasi ito yung magbuboost ng kanilang moral at yung kanilang ma-energize sila at the same time. At kasi ito yung ipinangako na ni Bongo last month doon sa matapos manalo yung ating koponan ng bronze medalist sa katatapos lang na AVC Cup last May. So ngayon is binigay na ni Bongo yung 4.6 million, and I think yun sa kanila 200,000 yung matatanggap ng mga players ng Team Alas. So ano ang maging indikasyon nito mga kapolitika at ano ang maging epekto nito dito sa ating mga players? Kasi sinasabi nga natin doon sa ating previous video na kung saan ay isa talaga sa mga kulangan ng ating kupunan kaya hindi umaangat-angat yung ating mga teams, especially itong sa volleyball, which is kakulangan din sa pondo. So sa ngayon na ibinigay na ni Bongo kasi siya yung sports committee head dyan sa Senado, ay binigay niya na yung incentives nitong Team Alas, and at the same time yung increase sa kanilang sahod from I think from 15k is gagawin ng 60 plus yung magiging sahod ng mga players. So isang malaking ano po ito, isang malaking blessing at malaking bagay kung saan ang maging impact nito is talagang maging porsigido at determinado itong ating Team Alas, kasi nakikita ko rin dito sa ating sa ating mga players from day to day na nakikita ko silang nag-iensayo ay talagang ginaganahan sila dahil dito sa mga sila ay suportado na ng ating gobyerno. Okay, kasi napanood ni Bongo doon personally yung laro ng Team Alas, and yung ating mga senador is nanood din doon last month. So nakikita natin na nagkakaroon na ng suporta from the government, unlike before na napupolitika yung ating mga players. Kung kaya nga yung ibang mga players natin, yung si Jaja Santiago ay doon na nag-transfer na sa Japan kasi mas malaki yung offer. Okay, so yung pinopoint natin dito kung nabibigyan lang ng pansin at suporta from the government yung ating mga players, ay hindi malabong mangyari na mahigitan pa natin even yung mga ibang bansa. Even nga itong Japan is may lamang pa tayo when it comes to height. Yun nga lang sa kanila is nadadaan nila sa bilis yung kanilang uri ng laro. Even though itong Japan pala mga kapolitika na pag-alaman ko na yung kanilang middle blocker is nasa 6 feet lang, flat 6, hindi 6'1 kundi 6 feet lang, and the rest, especially itong kanilang mga wing spiker, kanilang mga outside hitter is nasa 5'9 lang, 5'8, and yung libero nga nila is nasa 5'3 lang. So imagine mo yun mga kapolitika, ganun pala yung height ng Japan, pero natatalon lang yung mga 6 plus footers na mga players ng ibang bansa. So napakaganda kasi talaga ng kailang sistema. Kung ito yung ma-implement dito sa ating kupunan sa Team Alas, ay di malabo na tayo rin ay magiging powerhouse when it comes to volleyball. Kasi makikita nyo naman meron tayong mga 6 footers na mga players. Andyan sila Thea Gagate, itong sila Santiago, andyan sila Lapot. Marami tayong mga 6 footers na mga players. Yun nga lang ay hindi nabibigyan ng pansin, hindi napagtutuunan ng pansin, walang suporta mula sa government. But right now sa nakikita ko ay talaga namang magkakaroon ng improvement atong ating Team Alas, kasi ako personally na-excited rin ako dito sa kanilang maging laro, and 1 week na lang po yan, at yan ang ating abangan at bigyan ko rin kayo ng update dito sa ating YouTube channel from time to time. So dito tayo sa case sa Team Vietnam, kasi sa tingin ko napag-usapan natin doon sa ating previous video sa ating previous vlog na isa sa mga magiging susi na maipanalo natin yung ating laro kontra sa Vietnam ay yung mapa-stop natin yung players nila, yung star player nila na si Tuyen. Kasi doon sa ating previous vlog ay napag-usapan natin na may mga balibalita at ugong-ugong na hindi makakalaro itong kanilang si T4. Okay, itong kanilang
6'4" footer na player. Pero sa sinasabi nga natin, huwag tayong magpakampante at huwag tayong maging complacent kasi baka doon sa mismong laro ay doon bubulaga itong kanilang star player na si T4. Kasi ito ngang si Twin ay malakas na, how much more kung mag-combine pa itong dalawang player ng Team Vietnam. Pero sa sinasabi ko nga ngayon mga kapolitika na kung saan ginaganahan yung ating mga players at talagang porsigido at determinado, kasi nakikita ko rin doon sa mga post ng kanilang mga players na kung saan minsan ang aga-aga ng mga players ng Team Alas para mag-training, kasi ito din yung susi, yung training, mahabang training talaga, pag-iinsayo. Yung ibang mga bansa nga umaabot ng taon-taon bago nila mahasa at mapolish yung kanilang mga koponan, okay? But sa tingin ko talaga dito meron na nasubaybayan natin from day to day, araw-araw yung training. Sa tingin ko ay magkakaroon na ng laban yung ating Team Alas kontra dito sa Team Vietnam, okay? So yun lamang ating short na komentaryo, ating short na opinion dito sa pagbibigay ng isang senador dito sa ating koponan na Team Alas. Kayo mga kapolitika, ano inyong masasabi? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para lagi kayong updated dito sa ating mga latest issues.